Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito mo naman po si Lolo Ben Dinyo na magkukwento ngayong araw na ito. At ako'y nagpapasalamat sa mga nanonood dito sa YouTube channel na ito kasi napapansin ko sa aking data na marami ng nanonood at nadadagdagan po tayo ng ating mga subscribers. At nagpapasalamat ako sa mga aking mga regular na subscribers at nanonood dito sa YouTube channel na ito. Kahapon ay kwento ko sa inyo yung dahilan kung paano ako at ano ang dahilan kung paano ako nakapunta dito sa Amerika noong 1983 at ako ay nagtapos ng aking military schooling dito sa Fort Benning, Georgia. Pero may dahilan po kung bakit ako nag-schooling at yan po ang aking ikwento ngayong araw na ito. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo na ang asawa ko po ay isang nurse dito sa Amerika. At noong 1970s, nag-nurse siya sa may bandang banda rito sa may bandang Alabama yata yon, Alabama. Tapos napunta ng New York noong mga mid 70s. So nandun siya, pero sandali lang siya sa Louisiana pala. Yung Louisiana, yun ang nag-recruit sa kanya, pero napansin niya na medyo alanganin yung income at yung kontrata nila ay hindi nasusunod. Kaya ang ginawa niya, sumabay siya sa mga kasama niyang Filipino nurses na pumunta sa New York. At pumunta nga siya sa New York at kaagad nabigyan siya ng trabaho doon sa isa sa mga hospitals doon sa New York at doon siya nagtrabaho. Pero nung bandang later part ng 79, later part of 74, early 70s pala siya nagpunta doon pagka-graduate niya ng nursing. So after 5 years or 6 years, bumalik siya sa Pilipinas. Noong pagbalik niya, dati naman kaming girlfriend, boyfriend, ganon, nag-decide kami na magpakasal. Dahil sa kasal namin, nagkaroon kami na 2 anak, lalaki at saka babae. Nagpakasal po kami noong 1976 December, after 1 year na nakatapos ako sa PMA. Tapos nagkaroon kami ng unang anak noong 1978 dahil hindi naman siya kaagad nagbuntis at yung nga lalaki ang lumabas. Pero pagkatapos ng 1 taon, nadagdagan ng isa, babae. Ngayon, bumalik siya ng Amerika noong 1980 dahil nag-reapply siya dahil license holder siya ng nursing sa New York at merong isang job recruiter na nagre-represent ng isang hospital dito sa California, most especially dito sa Los Angeles. Nag-apply siya, kaagad nakuha siya at meron siyang mga kasamang mga nurses, palagay ko mga 8 yata silang nurses na sabay-sabay na na-recruit at sila ay nagtrabaho sa Queen of Angels Medical Center dito sa Los Angeles. So nandito siya noong 1980. Ngayon, plano namin na dalhin yung mga anak namin kasi maliliit pa sila. Mga 4, magpa-5 yung anak kong lalaki at mag-4 naman yung babae. Ang plano namin noon dalhin sa Amerika para dito sila mag-aral. So, ako naman ay nasa Malacanang noon, nung presidente si President Ferdinand Marcos, at na-assign po ako sa intelligence. Ito po yung National Intelligence and Security Authority.
Ang immediate boss ko noon si General Fabian Ber. Nung Holy Week ng 1983, bandang April 1 yata yon, Holy Friday, kinakailangan niyang, kasi ang ano noon, practice noon, every Holy Week nagre-retreat po yung buong pamilya ni President Marcos, former President Ferdinand Marcos, doon sa Malacanang of the North, sa Paway, sa Barangay Suba, Paway Lake. So meron kasing Malacanang of the North doon sila nakatira pag Holy Week. So practice na yon na nagkakaroon sila ng family retreat during Holy Week. Nung panahon na yon, nung 1983 Holy Week, kinakailangan bumalik si General Ber sa Manila, at habang hinihintay niya yung departure niya sa Lawag International Airport, wala siyang kasama doon kundi yung Commanding General ng Philippine Air Force, si General Picho, at ako. Dahil ako noon ang station commander ng Lawag City, yung National Intelligence Security Authority, doon sa Ilocos Norte. Ako ang assigned doon, yun ang assignment ko. So habang naghihintay siya ng eroplano ng Philippine Air Force, kaming tatlo nag-uusap. Nung panahon na yun, kapitan ako. Ang kasama ko, mga 2-star, 3-star generals. So, kwentuhan. Mamaya tinanong ako ni General Ber, kumusta ka, kapitan? Captain Narcisse, sabi niya. Kasi personally kilala ako. Mabuti naman, sir. Kumusta naman ang trabaho mo dito? Okay naman, sir. Alam niyo naman na basta mayroong nangyayari dito, nagre-report ako kaagad sa iyo. Ganon talaga ang ginagawa ko. Pag mayroong importanteng malaman niya, bago makuha ng media, kaagad nandun na ako sa kanya, sa opisina niya, sa Malacanang Park. Mamaya, bigla ko naisip, kinapalan ko na yung mukha ko. Sabi ko, sir, meron lang akong simpleng personal problem. Kung pwede lang, kung matulungan lang ninyo ako. So, ano ba ang problema mo? Sir, alam nyo naman na ang aking asawa nasa Amerika, at nandito yung mga anak namin. Gusto ko sanang dalhin sa Amerika yung mga anak ko, lalaki at saka babae. At kung pwede lang ihabol ko sa elementary, kasi yung panganay ko, sir, 5 years old, at saka yung pangalawa 4 years old. Gusto ko sana masimulan ang kanilang education sa Amerika, at nandun naman yung asawa ko na nurse na pwedeng sumuporta sa kanya. Ikaw, sabi ko, kung pwede lang, sir, dadalhin ko lang doon, tapos kung kinakailangan, mag-stay lang ako ng sandali lang sa kanila, tapos babalik din uli ako dito para magserbisyo dito sa inyo, sa NISA, at dito sa Presidential Security Command. O sige, sabi niya, mabuti yata mag-schooling ka, kasi kapitan ka na, senior captain ka na. Mga sandali na lang mag-major ka na. Sige, pag-isipan ko yan, at huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin natin na madadala mo yung mga anak mo sa Amerika para makasama yung asawa, sabi nga doon. So nagpapasalamat talaga ako. So after that, umalis na siya papuntang Amerika. Hindi ko sinabi sa kung kahit na kanino yung usapan na yon. Kahit na sa misis ko, hindi ko sinabi. Kasi baka naman magkakaroon ng aberya at hindi ako matuloy. Pagkatapos po ng 3 buwan, so April, May, June, July, after 3 months, nakatanggap kaagad ako ng radio message na pinagre-report ako sa Philippine Army. So nagulat ako. Pag-report ko sa Philippine Army, sinabi sa akin ng personnel doon, yung G1, na mag-i-schooling ako ng infantry
Officers Advanced Course sa Fort Benning. At naidagdag yung pangalan ko kasi yung year na yun, noong 1983, 4 lang ang nakaprogram. 2 officers ng Philippine Constabulary at saka 2 officers ng Philippine Army. At naidagdag yung yung pangalan ko doon. So ako yung pang-5. So ganun na nga nangyari. Nadala ko yung mga anak ko dito sa Amerika. 5 years old yung panganay ko at saka 4 years old yung pangalawa ko. Dadalawa lang naman kasi ang anak ko. At nadala ko sa Amerika, dito sa Amerika. At mula noon nagpapasalamat ako kay General Ver dahil nagawa niya ng paraan na para madala ko yung mga anak ko dito. At isa pa, may bonus pa ako. Pinag-schooling pa ako sa Fort Benning, Georgia. Libre. Binayanan ng gobyerno yung counterpart ng Philippine government yung support at nakatanggap pa ako ng support galing sa US Armed Forces or sa US Army. So yun po ang isa sa mga sikreto na nangyari sa buhay ko kung bakit nakapunta ako sa Amerika. Nandito yung mga anak ko nag-aral at ngayon sila ay professionals na at meron silang kanya-kanyang mga trabaho at mga pamilya. At ako ay maswerte at nabigyan ako ng apo. Yung panganay kong lalaki, nabigyan ako ng isang apo na lalaki. At yung babae naman, nabigyan din ako ng isang apong lalaki. So 2 apo ko ngayon dito. Wala naman akong ibang anak. So talagang lahat po ay swerte at grasya galing sa ating buong may kapal. At ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil walang naging problema ang aking mga anak. Very successful sila hanggang ngayon. At kaya nga ako ay, alam nyo naman, handa akong tumulong sa mga taong may problema nung ako'y nasa serbisyo. Ganun po ang aking values noon eh. Kung meron pumapasok sa akin at humingi ng tulong, sigurado meron siyang meron akong reaksyon at matutulungan ko siya, at paglabas sa aking opisina ay nakangiti siya. Ganun ako noon. Kaya sa tingin ko, I'm very blessed up to this time. Hanggang ngayon nakasampa ako sa 70 years old, 72 na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa General Ver. Alam nyo, pagkatapos ko ng schooling ko, alam mo yung ginawa ko para masuklihan ko yung ginawa ni General Ver. Inalagaan ko yung nanay niya na naiwan doon sa Sarat, Ilocos Norte. Halos every month binibisita ko at kinukumusta ko hanggang namatay siya. At yun po ang aking parang repayment ng kanyang ang kabutihang loob ni General Ver. Inalagaan ko po ang kanyang ina kahit hindi niya alam dahil wala na siya dito sa Pilipinas noon, at continue po yung aking serbisyo noon. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Sana nagustuhan nyo itong kwento ko ngayon dahil alam niyo, nare-recall ko yung mga kwento ko noong ako'y bata pa at bago sa serbisyo. So yun lang po muna aking kwento sa inyo na gustong share. At least nakaandar na naman ang aking utak. Nare-recall ko yung mga nangyayari at ito na nakalipas. At siyempre ito ay ang aking exercise para sa aking mental health, mental wellness, para hindi tayo kapitan ng demensya. So salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!